Alright, Attorney Torion. Ngayon ho, sinabi ho ng DOJ no, na mas madali daw ho kung isusuko si Senator De La Rosa ito sa press briefing nila last week no, para daw ho magpatuloy yung kooperasyon ng Pilipinas sa Interpol, sa international community. Ano ho yung reaksyon nyo ho dito? Well, the Interpol, yung cooperation with the Interpol stems only from the fact that the warrant of arrest was allegedly issued by the ICC. So in effect, ang sa amin naman dyan ay since ang source ng authority ng Interpol is the ICC, so therefore, we did not cooperate with the implementation of the same. Palusot lamang yun. Maski sino na mga abogado, alam natin na palusot lamang yun. Parang sinasabi nila na Interpol kasi nag-request sa amin. Kung Interpol yun, may red notice sana. Kasi yung red notice that presupposes that has already been processed by the international police, that has been cleared already, and that becomes our legal obligation already to comply. If the source itself is a party to a particular treaty with the Republic of the Philippines. But the problem is, may mga contradiction in terms kasi itong mga sinasabi nila Kasi sabi nila, hindi daw mag-apply yung extradition rules natin kasi the ICC is not a state. So therefore, kung ganun pala, kung sa Interpol yun galing yung warrant of arrest, wala rin tayong legal obligation to follow with the same. Kasi nga po, it came from a party which is not a state. No? The source is not a state also. Ibalik ko lang sa kanila. Yun po ang aking sagot po dun, sir. Ngayon sir, kung sakaling lumabas ho no, itong warrant of arrest ho ni kay Senator Bato de la Rosa, and then wala pa din ho yung desisyon ng Korte Suprema kasi yung una niyo hong motion parang March pa po no, nung nitong taon ho na ito. Ano ho ba, kusa ho bang susuko si Senator De La Rosa? Makikipagtulungan ho ba siya sa mga otoridad para ho dito? Well, that is a decision that is left to the discretion of my client. I can only advise him as to what to do, and it is really up to him whether or not he would voluntarily surrender, so to speak. Pero kung lalabas na talaga yung warrant na yun, mag-reiterative motion na naman ako kasi this time, hindi na sila makasabi na premature yung aking reiterative motion, no? Kasi kung may warrant na talaga, pag-reiterative motion ako sa Supreme Court. Ang problema ngayon, kung hindi aksyonan ng Supreme Court, ayan, medyo magsakit na talaga ang ulo ko dyan na Sir Danny. Kasi, bakit ayaw pa rin aksyonan ng Supreme Court? Meron na talagang kopya ng warrant. Oo. Dyan, medyo magsakit na ulo ko. Ngayon ho ito, tanong lang ho ito ng bayan. No? Ilang araw na ho na hindi umaattend ng sesyon si Senator De La Rosa. Sa inyong pagkakaalam ho ba, nasaan ho ba siya at nagtatago na ho ba si Senator De La Rosa? Hindi po siya nagtatago. Gaya ng nasabi ko in previous interviews, he is just gathering facts, no, so that he can be rightfully advised and rightfully guided as to the course of action that he would take, no, given the fact that sabog po ang messaging ng ating gobyerno. Bakit ko nasabi sabog? Yung DOJ at DFA sabi wala daw warrant, no? Pati yung PCTC ata sabi wala daw warrant. Nagpadala na ako ng official letter doon sa DFA at DOJ. Yung DFA nagsagot na wala nga talagang warrant. At saka alam mo anong sabi nila, Sir Danny? Nilagyan pa ng confidential yung letter. Paano naging confidential yun? Sasabihin ko dito and na nag-answer na sila. Tapos ang sabi na yung extradition rules daw doon sa kanilang letter ay hindi daw mag-apply kasi hindi daw state daw ang ICC. So ang sinasabi ko, kung yun ang sabi ng DFA, yun ang sabi ng DOJ na walang warrant, paano yung ombudsman? Sabi may warrant daw talaga. Ang dapat gawain ni Senator Bato de la Rosa is verify muna niya kung totoo ba talaga para mag-guided siya sa kanyang proper course of action. That does not mean that he is in hiding.